Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. At ngayong hapon, napaka-special ng ating programa kasi muling nagbabalik sa atin ang original na bisita natin na uminom ng mainit na tsaa. Walang iba kung hindi si Doktora Jormy Jerusca Garcia. Welcome to our show, Doktora! Salamat po. Magandang araw po sa ating mga minamahal na seniors at hindi pa seniors. Parang in-emphasize po niya na hindi pa siya senior at hindi pa rin ako senior. Ganun ba yon? Pero kung matatandaan po ninyo, siya po ay malapit sa puso ng mga seniors dahil siya po ay laking lola. At marami rin po siyang inaalagaan ng mga senior citizens dahil siya ay isang internist. At alam naman ninyo, lolos and lolas, titos and titas, pag nagkakaedad na, medyo nagiging friend na natin ang mga doktor ng internal medicine. At mamaya ay makakapanayam natin siya. So, Doktora Jormy, sabayan mo kami sa pag-inom ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord And give Him thanks! Okay, lolos and lolas, nakikita nyo ba? Welcome to our new show. New talaga, kasi tingnan nyo naman, ibang-iba na yung set natin. Pero syempre, ang tsaa, hindi magbabago. Mananatili yan forever. Kasi yan ang talagang markang-marka ng lolos and lolas na sabay-sabay tayong umiinom ng mainit na tsaa tuwing Lunes ng hapon sa oras ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. At dahil bago na naman ang ating set, pero si Doktora hindi siya bago. Pero kailangang i-review natin. Alam nyo ba kung bakit? Ang tema natin sa buong buwan na ito ay Turning a New Leaf series. Turning a New Leaf, no? So, Doktora, ano ba ang Turning a New Leaf? Para ba yan nagbabasa tayo ng libro? Pwede. Turning a new... Momentos, ha? Momentos. Tama ka dyan, Doktora. At nakuha mo ang topic na yan, momentos. Kasi hiramin po natin ang kataga ni Saint Mother Teresa of Calcutta. Ano ang sabi niya? Be happy in the moment. That's enough. Each moment is all we need, not more. Bakit may emphasis, Doktora Jormy? Kasi alam mo naman, pag aging na tayo, every moment counts. Yes. At medyo dramatic ka, ha? Kasi sabi mo, momentos. Yes, okay. syempre. Bakit nga ba ikaw ang aming bisita, Doktora? Siyempre sa inyong anniversary, baka marami hindi po nakakaalam kasi nung nagsimula ang 20%, ako po yung unang guest di Doktora na wala pa pong ganitong kagandang set. Wala Thanks pa to po, TV Maria. Thank you, TV Maria. Wala pa pong TV Maria. It was a parang pet project po ni Doktora na ma-touch ang ating mga seniors sa time na isolated tayong lahat. Na baka nakakalimutan na ang ating mga senior citizens. So naisip niyo po, no? Ako, yun ang dating sa akin nung inimbitahan niyo po ako na maging feeling sila less isolated sa times na shutdown po ang lahat. So, Doktora Jormy, natatandaan mo ba kung ano yung petsa talaga na nilaunch natin itong programang ito? Ang pagkakaalam ko, i-correct niyo po ako, October 20, 2020. Galing naman! Let us praise the Lord! And give Him thanks! So, hindi makalimutan yung time na yon kasi si Doktora Jormy po ang naging consultant natin, no, para sa programang ito. Kasi during that time, napaka-sipag po niya mag-remind sa mga senior citizens, sa kanyang mga pasyente, sa mga mahal niya sa buhay. Talagang napaka-stricto niya kung ano yung mga do's and don'ts. And because of that, nagkaisip din kami na paano ngayon lahat na lang bawal. Huwag mong gagawin to, huwag ka lalabas, huwag ka maglalabas. Ano pa natira sa mga senior citizens? So sabi niya, bakit hindi kayo magprograma na napapanood lang kayo? Yung hindi kailangan pumunta ng mga titos and titas, lolos and lolas natin. So that started it off. So Doktora, naaalala mo ba na nung inimbitahan kita, nag-yes ka ba agad? Hindi po ko. Kasi syempre nung 2020, kasagsagan
agad po. Ang dami pong restrictions. Hindi nga ho kami makainom ng tsaa. Bakit? Kasi naka-face mask. Hindi ko alam kung naka-face shield pa po ata tayo noon. So, natatarantat. At paano iinumin? Mag-aalis ng mask. Very strict po. Wala po talagang tao dun sa kwarto na pinagre-recordan namin. Kasi natatakot nga po kami dahil pandemic nga po noon. Pero yung nais, yung ano natin, yung wants natin na mag-reach out sa ating mga senior ay nandoon. Salamat, Doktora. Kasi pag maaalala namin yung first episode na yon, talagang masipag mong in-announce sa lolos and lolas natin na may hope naman na maghintay lang, pero kailangan subaybayan yung mga pangyayari at wag mo nang mag-jump into whatever you want to do in life. Correct. Tapos nakakuha tayo nung araw ng mga messages, di ba? Yung mga questions nila, kasi live na live talaga tayo noon, na na-address mo rin naman isa-isa. So, mga lolos and lolas, yan yung history. At bigyan din natin ng honor ang TV Maria, kasi sila rin naman ang tumulong sa atin, hindi lang dun sa conceptualization, kung hindi dun sa finalization na worth yung title natin na 20%. Correct. Kasi nung una, di ba nakakatawa, bakit 20%? Di ba? Tapos nung una, ang isip ng mga tao, kasi nilaunch nyo October 20 of 2020, di ba? Medyo coincidental na yon. Pero tama naman, dahil yung 20%, very catchy para sa lolos and lolas dahil sa senior discount, 20%. Siyempre, pag senior ka, ano ba ilalabas mo? 20%. Mahalaga yan sa ating mga so, senior. Doktora, ikaw ba, hindi ka pa naman senior, pero... Hindi talaga po, malayo pa po. Oh my gosh. Pero ano ba ang relevant sa inyo yung 20% na mga IDs na yan? At alam na alam mo. Po talaga kasi maraming senior members ng family. Siyempre, pag ako po yung nagbibili ng gamot sa restaurant, lahat po ng senior citizen card nila, may kopya po ako. Yan po ba ginagawa nyo? Lahat sila isa. Nagugulat po kasi hindi ko na sila hinihinga, nasa wallet ko na po. So, ibig sabihin, ikaw ang nakaka-avail ng discount pagkasama sila, syempre. So, remind mo, lolos and lolas, kailangan ang gagamit lang talaga nun sila. Mga senior city, syempre, kung sunod po tayo sa batas. At hindi lang naman pagsunod sa batas. Kung hindi, alam ko na si Doktora Jormy, ikaw ang in charge sa mga may senior citizen card sa iyong family. Kaya para magkarugtong yung sinabi mo kanina pag restaurant at saka pagbili ng gamot, ano ba ang connection ng dalawa sa buhay na isang senior citizen? Siyempre, di ba yan lang mga joys kumain, pero huwag kakalimutan ang mga maintenance medication. Siyempre, kaagapay yan. Hindi paano pwede. Yun? Ikaw ang instigator ng pagkain. Tapos, paano yun? Piniprescribe mo yung gamot. Balance lang. Kung may konti. Siyempre, hindi naman natin pwedeng, ipagkait sa mga seniors ang kaligayahan po nila, no? Pero nasa balanse po. So, hindi ka ba stricto sa mga diet pagdating sa mga pasyente? So, sa akin, parang hindi po ako stricto. Pero syempre, papaalalahanan natin ang ating mga seniors, lalo na po kung meron silang mga comorbidities, na mag-ingat po. Ayan, comorbidities. Doktora, ano ba yung comorbidities? Sanay na sanay ang mga lolos and lolas dyan sa term na yan Kung may mga hypertension, diabetes, yan po yung masakit sa puso, sa baga, yan po yung mga comorbidities. So parang ang audience natin nag-check, Doktora, habang sinasabi mo, hypertension, diabetes, isa-isa nilang chine-check yan sa kanilang checklist. So paano naman habang nanonood ng programa natin ngayon? Kasi oras ng merienda, paano yan? Habang umingima sila ng palitaw, bibingka, paano yan, Dok? Okay lang po yan, basta in moderation po. Lagi po kayo makikinig sa inyong mga doktor kung ano po yung pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. At dahil dyan, iinom muna ako, Doktora, ng mainit na tsa ako kasi napapalunok ako dahil sabi mo, in moderation. Mahirap ang in moderation. Pero intayin nyo, kami magbabalik. Inumin nyo muna ang maiinit ninyong tsaa. Let us praise the Lord and give Him thanks.
So, Doktora, nandito tayo sa mga highlights no, ng mga nakalipas na taon. Kasi can you imagine, nagsimula ng October 20, 2020 at ngayon nasa 2025 na tayo at eksakto sa araw na ito, October 20. Let us praise the Lord! So, imagine, ikaw pala ang nagtanim ng binhi, no? At sabi nga, we are now bearing fruit. Diba? Yes. Pangit naman pag sinabing nanganak na, diba? Namunga. Mas maganda yung term na namunga. With lolos and lolas, ngayon harvesting time na sila eh. Sa buong buhay nila, they were planting seeds, diba? Sa kanilang mga anak, ngayon mga apo na. At ito na yung harvest time nila. Kaya ayan, paupo-upo na lang ngayon ng lolos and lolas na e-enjoy ang mga ganitong programa sa TV Maria. Sige, sabi nyo nga po, turning leaf, di ba? Pero bago tayo mag-turn ng leaf, kumbaga, mag-look back tayo konti. Ako naman po magtatanong, kasi puro siya po nagtatanong sa taon na parang lumipas. Parang gusto mo nang mag-host no? Sabi niya, ang bigat nyo. Ako nagtanim ng binhi. Pero syempre, hindi naman na po ako laging nakakasama. Although, nako-consult lang po ako sa sobrang dami na po ng guest. Gusto ko naman malaman sa pagsubaybay sa inyo, ano naman po yung saloobin nyo? Kasi syempre, anniversary nyo, di ba? Ibahin naman natin, puro kayo nagtatanong eh. Ganun talaga? Oo. Parang sinurprise mo naman ako masyado. Paano nyo po ba? Yung ininilapitan nyo ako, paano nabuo sa isip nyo itong 20% na to? So, Doktora Jormy, tulad ng napag-usapan natin kani-kanina lang, di ba? Nagsimula lang ang lahat in good faith eh. Kasi ang inisip talaga natin yung welfare ng mga lolos and lolas natin na talagang wala silang magawa at that certain point in life. Pero hindi naman natin na-realize na yung unang guesting mo na yon ay masusundan sa susunod, kasunod, at eto na nga, 5 taon na nga ang lumipas, di ba? So hindi yun kasama sa envisioning, sa totoo lang. Nandun kami nabubuhay nung kino-conceptualize at the present moment na ang gusto lang namin yung pressing needs to accompany our lolos and lolas. Actually, hindi pa nga formative yung nasa isip natin noon eh. Ang gusto lang talaga natin ma-address yung loneliness. Yes, kasi during that time, napakalungkot talaga nung sitwasyon. Napaka-gloomy, it was hopeless. Parang hindi namin alam ano yung makikita natin in the future. Parang it was to make them feel less isolated. Yun talaga. Na makita pa rin na kahit hindi ako lumalabas, may need para sa akin. Meron pa rin akong significance. Ako, yun po yung point of view ko. Pero ikaw naman, paano ka naman naging follower? Kasi bumalik na ang buhay mo, bumalik na ang buhay namin. Pero ba't ikaw, avid follower ka pa rin ng ating programa? Siyempre, I believe dun sa mission, no, nung programa. Pero siyempre, kasi finalo ko na rin yung TV Maria eh. Wow. Yes. So, napapaslap to sa TV Maria kasi mas malaki yung reach natin. Kayo po ba, mas nyo na yung tulong ng TV Maria? Ay, oo naman. Naramdaman talaga namin yon as compared nung when we were starting. Naaalala mo, di ba, tawa tayo ng tawa kasi napaka-crude lang nung set natin, di ba? FB Live lang. Totoo. Pero nag-interact kasi yung mga tao sa atin. At later on, na-realize natin, it is not just the lolos and lolas that we are addressing. Nagpapasalamat din sila kasi ang daming sa chat box, nagsasabi sila na, hindi po ako senior ha, with emphasis talaga yon. Pero nagpa-follow po ako sa inyo. Kaya nakakatuwa naman na nag-progress talaga ito, namunga nga talaga ng napakarami ng bunga ang ating 20%, ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Ikaw ba, Doktora Jormy, sabi mo nga nakaka-follow ka, pero during clinic hours yan, paano mo yan nahahandle? Minsan in between o kaya naka-play lang, naka-mute sa background, tapos pabalik ako. Kasi may mga patients din po ako, nakakatuwa, sabihin nila, ay napapanood ko, ay kilala ko yan si Doktora Gaines. Yes. Ay, oo, kilala ko po si Doktora Gaines. Nanonood po ako ng programa niya. Pero yung mga patients mo, hindi niya alam na magkakilala tayo. Ay, hindi. Kilala ko yun. Kaya nakakatuwa, di ba? Kasi ang dami nang nare-reach na audiences na iba-ibang walks of life. So, Doktora, dahil sabi mo, hindi mo naman, pinagsasabay mo di ba? Pero nagre-review ka uli. So, mula no, nahook ka na sa TV Maria. Siyempre makikita kasi, di ba po,
ang mga yun nga, yun pala yung tanong ko, paano mo iniisip yung mga ginigest mo? Oh, that's a wonderful Yun, question. Ako naniniwala that it is truly an inspiration coming from God. Kasi pag-iisipan ho natin, hindi madali. Dahil every Monday every Monday talaga. So una, napakahirap maghanap ng magiging bisita. Correct. Kasi hindi lahat talaga ay may lakas ng loob na magkwento sa harapan ng kamera. Yun yung unang difficulty. Pangalawa, kahit naman may nagvo-volunteer din naman, mga excited din naman na ako senior din ako. Pero kailangan din pag-aralan, pagdasalan, pagnilayan, ano ba yung kailangan ng ating mga viewers? Ano ba yung relevant, yung may significance sa kanila, na makakatulong sa kanilang mga pangangailangan. Kaya ang kaya kong sabihin, ito ay hindi bunga natin. Kung hindi, ito talaga ay tinanim ng Diyos. Tayo ay naging daluyan ng kanyang pagmamahal. Kaya nandito, lumalawig tayo at iba-iba yung mga tema natin na nai-offer sa ating lolos and lolas. And I believe nakakatulong hindi lang para matuto sila, kung hindi yung karanasan mismo, natutulungan silang akayin bumalik sa kahapon nila. At marami doon, maraming mga guests doon naman ako mag-shift ngayon, hindi lang sa ating viewers, hindi lang sa programa, yung mga nagmagandang loob naman na umoo sa ating mga imbitasyon. Isa sa realizations talaga nila yung, salamat kasi nung na-invite mo kami, napilitan kaming balikan yung kahapon namin. Kasi kung sino man ang bawat tao na nakaupo dyan sa upuan na yan, ina-acknowledge nila that it is not because of their own goodness, but it is actually the goodness of God through the people who preceded them. Kaya yung bumabalik, yung pasasalamat in gratitude sa lolos and lolas, mga magulang na nagpalaki sa kanila, parang nabubuo daw nila yung kwento nila. Kaya at the end of the show, sila yung thankful. Imbis na kami yung magpasalamat, sila yung thankful kasi parang ano bang tawag sa'yo? Reboot? Yung sa computer parang nagre-reboot yung buhay nila, na parang matapos nilang i-recall ang past, may pasasalamat, at ngayon moving forward sila. So may nai-infuse na hope sa bawat bisita natin. Ikaw ba, meron bang significant sa'yo na napanood ka? Na-amaze ka bigla? Marami kasi po yung show, marami siyang tinatouch Hindi lang naman tayo sa spiritual, hindi lang sa health. Kumbaga, in totality, tinitignan mo yung tao. Siyempre, may emphasis po sa senior, pero sa lahat makaka-relate tayo. Parang dapat daling ka namin sa MTRCB, kasi parang nare-review mo yung kabuuan. Kasi di ba po, sabi nga ninyo, every episode, tutugunan nyo yung pangangailangan ng tao. Yes, po. In every walks of life, mapa-normal na tao, yung usual person, professional, o pare, o cardinal, yun yung mga highlight na nakikita ko. Pero pag nakita mo, kasi syempre gusto ko yung mga episodes po ng mga seniors natin na nagkaroon ng mga karamdaman. Pero dahil sa faith, dahil sa support, nakagumaling sila. Yung ating mga bishops and cardinals with full of wisdom, katulad ni Bishop Cortez, si Lolo Densi, si Cardinal Rosales, na yung pag nagsalita sila, alam mong coming from deep within, that you will learn something. Siguro ito nga yung the show that keeps on giving. Yun ang lagi natin naririnig, di ba? The show that keeps on Guest giving. ka, may natututunan ka kasi magbabalik ka, pero may nababahagi ka din sa ibang tao. Yun yung siguro yung nagustuhan ko din sa show, kaya umuo din ako nun, kasi gusto ko ma-highlight yung mga senior citizens natin dahil we have a lot to learn from them. Diba? Kasi syempre, ang dami nilang karanasan, ang dami nilang pwedeng ibahagi sa atin. So, important member pa din sila ng society natin. So, Doktora, sabi mo, hindi lang pala kami spiritual. Tapos, na-address din yung health, physical, financial. Meron pa nga kami naging guest. Tapos, meron pa security nga, di ba? Yes. Meron natin pa nga yung mga basic na pagluluto. Di ba meron Meron kayong guest, din. pagbalot ng gifts. Yung simple things na makaka-enrich ng lives ng mga senior natin to explore din na mga hindi pa nila na-explore, na hindi pa huli ang Meron lahat. pa nga yung taga-rescue.
Meron din kaming gano'n. Di ba talaga all walks of life? Tama. Diba Meron po? din physical fitness. Yes, yun nga sabi ko nga, like, everything, pati fitness, hindi lang mga doktor. Ang diba? galing. Pero doktora, merong dalawa ko na significant about health. Kasi ito yung linya mo talaga. Meron kami naging guest na dati ang height niya ay 5'7". Pero dahil dun sa sakit niya, something about the bones, ngayon ay 5'2" na lang yung height niya. Natatandaan mo ba yon? Yes, yung may multiple sclerosis po na patient yun pala yung natin. sakit na yon. Opo. So na-amaze ka ba na dun sa programa, dun siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na in-inform siya ng doktora niya officially that on that day, cancer-free siya. Yun, di ba? Yung show nyo, sharing triumphs, sharing failures, and sharing your faith. Di ba? Let us praise the Lord. So talking about the triumph, di ba? So doon, kasi sabi ko, bakit naman ang ganda-ganda nung kwento mo? Ba't hindi mo pa binunyag sa pamilya mo? Parang ganun yata yun. Yung pagka nasa lowest point ka, parang hindi daw madali na i-blurt out yung triumph. Kasi parang siya, feeling niya nasa last stages na siya ng buhay Baka siguro po sa kanya, parang wala na siyang hope. Tapos bibigyan mo siya, parang totoo ba? Ito na ba yun? Tama ko na bang i-share? Tama. So, pangalawa naman, yung isang guest namin na alam ko na, pero siya, hindi naman siya naglakas loob na ikwento sa lolos and lolas natin. Siguro ngayon kung marirecall ho ninyo, pwede ko nang banggitin ang kanyang pangalan, si Pablo Ambo de Guzman. So, nung gines namin siya, sa totoo, may sakit na siya. May cancer, something, di ba? Pero off the record kasi. So, hindi namin yun natalakay. Pero ang ganda-ganda ng mga shinare niya sa amin, ang apple of his eye, ay yung kanyang mga apo. Yun ang mga kinuwento niya. Kung paano nagsimula sa crib, no, yung regalo niya sa unang apo, tapos nagpasadya siya ng ikalawang crib dun sa bunso, at ngayon ay grown-ups na yung kanyang mga apo. Kaya lang, Doktora Jormy, after a month, kinuha na siya ni Lord. So, syempre naman, alam naman natin may ending. Kaya nga, tumutulong din tayo to prepare oneself, di ba? So, siya naman, very happy siya na nakakontribute siya sa humanity, sabi niya. Nagpapasalamat siya. So, ako naman, nagkaroon ng pagkakataong makiramay sa pamilya niya kasi in-inform naman talaga tayo. So, ang nakakatuwa lang dito, pagpunta ko doon, kasi nagpa-park yung kasama ko di ako lang yung pumasok doon sa funeral parlor. Tapos nakita ko lahat yung nasa loob lumalabas, sinasalubong ako. Tapos sabi ko, teka muna, kamag-anak ko ba siya? Di ba? Kasi parang alam ko naman, good friend, pero hindi ko kamag-anak para ako naman ay salubungin ng ganon, di ba? Tapos pagpasok ko, syempre nagpupugay na ako, hello, dadasal. Tapos nakita ko, di ba pag sa funeral parlor may video? Pinalabas niya. Alam mo ba kung ano yung nasa video? Hindi mga pictures, kundi yung episode natin dito sa 20%. Let us praise the Lord. Grabe yung guest niyo po, napaka-selfless niya. May sakit na siya, pero nagawa pa rin po niyang mag-share ng buhay niya, ng testimony niya, na kahit na may pinagdadaanan siya, God is still good. Totoo. At na-appreciate natin yun, no? Yes. Kaya nga nakuha din yung point kasi hindi naman siya nag-reveal sa family niya. Kaya nung pinapalabas yun, syempre natanong ko rin naman. Kasi sa mga funeral, yung mga nag-a-assist, di ba? They get pictures, tapos sila yung gagawa talaga nung, anong tawag dyan, VTR, something. Tapos sabi ko, bakit hindi yung ang dami yung pictures na kayo, yung family nyo, yung mga apo, favorite yung mga apo. Sabi niya, hindi. Mas pinili namin yung programa ng TV Maria kasi diyan, buhay yung papa namin. Siya yung nagre-relay ng mga mensahe na gusto niyang i-impart. So nakakatuwa nga, ang ganda ng observation mo na kahit last moments na ng panahon niya, di ba, hindi niya sinasayang. Talagang ginawa niya pa ng paraan na ma-share sa audience natin yung mga words of wisdom niya. At yun yung baon-baon natin. Kaya ano sa tingin mo, inayahan ba natin yung ating mga lolos and lolas na mag-participate? Opo, kung may share, di ba? Wala naman pong sayang, huwag tayong mahihiya. Kasi sa bawat kwento ng ating buhay, meron at merong matututunan din ng iba. So, Doktora, may isa na lang. Ako naman, magte-thank you sa'yo kasi through you, na-invite namin ang
isa ring doktora na napakatyaga niya na hinimay sa amin kung paano yung mga pagtaas ng mga blood sugar, yung mga ganon, blood chem. Si Doktora Tagarda, Ilagan. Infectious diseases si Dr. Daisy. Actually, mag-hello ka, mag-shout out ka. Oo, friend ko yan si Daisy. So, tsinaga niya kami, no? May mga questions kami at talagang pinagtyagaan niyang explain sa lolos and lolas. Plus, kung ano yung epekto ng mga gamot na pagka nag-stop kami, ano mangyayari, yung sa mga maintenance na natatandaan namin. Gusto mo bang mag-remind sa kanila? Baka oras na para sila uminom ng mga maintenance sa comorbidities sila. Oo nga eh. Alarm. Basta, lagi niyo pong tatandaan, sundin ang preseta, inumin ng maayos, at basta wag lang kakalimutan po ang payo ng ating mga doktor. Ayan, ang bait-bait naman ni doktora ngayon. Pero sa totoo, strict ka eh, no? Strict sa pasyente. Kasi nalalaman nyo, no? Nahuhulaan nyo pag hindi kami uminom ng gamot. Kasi dati, alam mo, doktora, re-reveal ko to Kasi dati, nagpapa-FBS ako every month. Tapos pinagtawanan ako ng doktor ko. Kasi sabi niya, talaga, monthly ka FBS pero wala kayong H1... HbA1c. Every 3 months naman po yung HbA1c na mas magandang gauge sa control ng sugar. Ay, nako, salamat doktora Pero wag ka munang aalis. Iinom muna ako kasi sakit na naman yung napapag-usapan natin. Yung lolos and lolas natin, nervous na naman. Paggamot ang mga kanilang naiisip. Pero gusto kitang balikan mamaya at pagkwentuhan natin ano yung mga realizations natin because of this program. Let us praise the Lord and give Him thanks. So, Doktora Jormy, naka-5 taon na. Hindi ko ngayon alam, magpapatuloy pa kaya sa tingin mo? From your angle, from your perspective. Baka sabihin nila, bias po ako. Pero syempre gusto natin ipagpatuloy hanggat may senior at maraming senior, ituloy po natin. Pero kayo, babalik ulit sa inyo yung tanong. Ano po ba yung nakikita niyong future ng program? Ay, naku, ako future, matindi ang tanong mo na yan. Kasi inaabangan ko yan. Bakit? Kasi hindi lang 5 taon. Hinahanap ko pa ang 10 taon pa. So, another decade, no? Parang rosaryo lang po. Ang rosaryo hindi pinapatid. Lolos and lolas, Ikaw, naririnig mo yan sa mga lolo and lola mo, di ba? Pag kami namamatay, yan ang question lagi sa akin. Doktora, yung namatay po may hawak na rosaryo, papatirin ko po ba? Sabi ko, babalik ko yung tanong, kayo ba pag nagro-rosaryo, pag napatid, anong ginagawa nyo? Binabalik po. Ba't mo papatirin, di ba? So, ganun lang. Kahit ang programa natin para ring Rosario, ngayon ay October, month of the Holy Rosary, at month din ni Saint Therese of the Child Jesus. Kaya, nawa, pagbigyan tayo ng Panginoon na tuloy-tuloy nating masamahan ng senior citizens. Doktora Jormy, ikaw ang nagsabi, dumadami pa ang senior citizens. Hindi sila, napaka-positive mo kasi hindi mo sinabing nauubos na sila. Ay, kung hindi, nadadagdagan nga at dumadami. Siyempre, kailangan positive note po tayo parati. So, Doktora, meron ka bang isang realization dala nitong programa na nasubaybayan mo at hindi lang sinubaybayan kundi naging part ka nito Ang akin, siyempre, katulad nga po ng sinabi ko na ang ating mga senior ay mahalaga. So, bigyan natin sila ng importansya. Hindi lang laging kalusugan, kahit binabalik niyo po lagi sa mga sakit nila, pero yung bawat aspeto ng pagkatao natin, spiritual, mental, emotional, na binibigay din naman at tinatry na tugunan ng programang ito. So, Doktora Jormy, ako ay nagpapasalamat sa iyo kasi kahit na binabalik ko lagi dun sa sakit, alam mo, nangyayari ba yan sa'yo? Minsan may kakulitan kaming tumatanda, na pag nalaman namin yung kausap namin, doktor, parang all of a sudden naaalala namin yung mga sakit. Oo, nangyayari ba talaga syempre, yun? Pag sinabi, syempre, alam nila, kunyari, malalaman nila, doktor po ako, syempre, ang tanong nila lagi tungkol sa sakit po nila. Pero minsan, sinishift ko para maiba naman po, kasi iba parang lagi, puro sakit na lang ba? Although, syempre, kailangan ko rin pong tugunan ng mga tanong. Wala naman pong problema sa akin. Pero naalala mo ba, doktora, nung isang beses sinabi mo sa akin na tinanong ka ng pasyente mo kung ano yung sabon mo? Biglang skincare na po. Sabi ko, hindi po ako derma. Pero, syempre, sinabi ko naman po, simple lang naman po. So, Doktora Jormy, gusto ko malaman sa lolos and lolas natin, mag-chat ho kayo kasi wala pa kami naging guest na derma
yan ba ay may ano? Kaya kailangan, doktor, dahil pa na yung question sa'yo. Tip of the iceberg pa lang ang nadidiscuss natin. Baka naman post-anniversary ay pwede ka pang bumalik sa ating programa. That's on Monday. Sure. Paano naman po ako makakatanggi sa programang ito? Wow, talaga naman. So maraming salamat, doktora, ha, dahil tinutulungan mo kami hindi lang sa aspeto ng medikal, hindi lang sa aspeto ng ng siyensya, kung hindi nandyan ka rin para buuin din yung aming pananaw. At yung aking pasasalamat ay abot-abot kasi yung welfare lagi ng ating lolos and lolas, titos and titas, talagang isinasaalang-alang mo. Kaya sa iyong pagbabalik ngayon, hindi lang mga pasyente ang kausap mo, kung hindi, nakita natin sila as lolos and lolas. That is why I think yung next program natin sa iyong pagbabalik, God willing, ay mapag-usapan naman natin buhay lolo, buhay lola, buhay ng apo. Hindi lang basta buhay ng isang doktor na aming kinakapanayam, dala ng aming mga sakit. So, meron ka bang parting words, doktora? Sa ating mga lolos and lolas, tuloy-tuloy din po tayo. Huwag natin pong iisipin na insignificant member tayo ng society. Kayo po ay mahalaga at kailangan din namin po ang inyong pagmamahal pa din at inyong talino at karanasan at mga words of wisdom para kami naman po ay magpatuloy din at mamuhay ng maayos. At ngayon, hilingin natin na tayo ay pangunahan sa panalangin ni Dr. Jormy Garcia. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Prayer for grandparents during Jubilee 2025. Heavenly Father, we thank you for the gift of our grandparents. We are grateful for their love, wisdom, and the many years they have shared with us. We thank you for the lives they have lived, the experiences they have had, and the lessons they have taught. We pray for their continued strength, peace, and joy in their later years. May they find rest from their labors and be filled with your love. We ask that they continue to be a source of inspiration and hope for us, their grandchildren, and all who know them. May they be blessed with good health, companionship, and the assurance of your presence. May they know the depth of your love and appreciation for them, especially during this Jubilee year. We ask this in your holy name. Amen. Father, Son, the Holy Let us Spirit. praise the Lord And give Him thanks. Thank you, Dr. Jormy. We'll see you again next Monday. Bye!